Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Okay, Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politika All the Way with Jojo A. Ako po ang inyong host. At ngayon, ang guest natin ay ang true to form na Batang Quiapo. Yan, ha? Guwapo, makisig, matibay, hindi matitinag, lalo na sa kanyang paninindigan. An accomplished lawyer, is also the congressman from the 3rd District of Manila. Palakpakan po natin si Congressman Joel Chua. Kong! Hello, Jojo A. Ako si Joel C. Joel C. Joel C. O, di ba? C for congressman, C for charismatic, C for ano pa ba? Maraming Cute mga... lang, pwede cute, na. Cute, pwede. Oo nga. Actually, yun ang una ko sasabihin sa iyo, Kong, eh. I've been watching some of your, lalo na itong mga impeachment process, no? Na, proceedings pala. Mas gwapo ka in person pala, Kong. Ganun ba? O baka lighter moment mo to. Lighter Kasi moment. doon, medyo seryoso talaga ang no? No. Ang takbuhan ng mga usapan. Masyadong pampatanda. Nakakatanda yung usapan. Ang nga eh. To impeach daw or not to impeach, that is the question. And the question will be answered thoroughly and without bias by you. You know, Pong, yan ang pag-uusapan natin. Among other things. Among other things. Okay, pag-usapan mo natin agad itong impeachment agad. Nasaan na tayo ngayon, Kong? Anong Lunes, na kami, inaprubahan na namin sa committee yung committee report. So, yung committee report, itatransmit na to, na-transmit na to sa Committee on Rules, kung saan yung Committee on Rules naman, silang magsiset para sa botohan sa plenaryo. Pero bago to pagbotohan, pagdedebatehan muna. Pero ito, this time, hindi lang yung mga miyembro ng Committee on Justice. Kumbaga, pangkalahatan na. Lahat ng miyembro ng Kamara nandoon na, pwede silang magtanong. Pag magtatanong silang ganyan, Kong, para dun sa mga hindi, anong senaryo niyan, Kong? Who will be present? Is this a parang trial agad? Or paano, ano yan? Parang lang yan, parang regular session namin. So, pero ang magdedepensa niyan, yung chairman ng Committee on Justice, si Congresswoman Jinky Luistro. So, i-open yung period of interpellation. So, pagka nabuksan na yan, lahat pwede na magtanong. And then, pagka natapos na, wala na magtatanong. So, that's the time na magbobotohan. Ang kailangan na boto niyan is 1/3. 1/3. Yes. I think 1/3 is 106. 106. So, anything short of 106, dismiss ang kaso. I see. So, kahit na pumasa sa Committee on Justice, pero pagdating sa plenaryo, pag hindi nakakuha ng tamang boto, dismiss ang kaso. So, numbers game pala yan. Numbers game. So, Yes. dito papasok pala kung yung pagiging matibay din na ni supposed to be ni VP Sara among the congressman there, yung ibang mga representative, di ba? Actually, itong dito, ito sitwasyon dito, di ba? Number one, siyempre kung magpapaano ka sa pressure ng kasi let us admit, siyempre, di ba? May mga areas talaga na talagang bailiwick din nila eh. Malalakas sila eh. Especially pagdating sa area ng mga Mindanao, di ba? But on the other hand naman, yung ebidensya overwhelming. So, ano ang pipiliin mo? So, yung ebidensya, sabi nga nila, di ba, ang hustisya dapat nakapiring. Nakapiring. Oo. Paano mo sasabihin na no? Kung wala namang ebidensyang pinresenta yung kabila, wala namang ebidensya para ibangga dito sa mga aligasyon laban sa kanila. So, ang hirap din. Ang hirap on the part of those who want to save Yes. the VP from the impeachment, di ba? Yes. Kasi paano ka rin tatanong mo kay Luistro, kay Congresswoman Luistro, who is, nakita naman natin, yung naging performance niya as committee chairwoman, no, sa Committee on Justice, par excellent. Talagang she was able to handle the committee very well, very knowledgeable,
sa rules, sa law, at saka very maayos yung pagkakahandling eh. Kaya nga, ang hirap din eh, paano ka rin magtatanong kung kunyari nasa kabila ka? So saan aspeto mo bubutasan? Eh, andyan dyan na yung mga ebidensya, nakalatag lahat. Eh, wala namang ibinato na pangkontra yung kabila. Kasi at the way things are going, lagi lang ginagamit yata dyan kung is yung politically motivated, ayaw patakbuhin si VP Sara. Alam mo, Jo, kung titignan natin yung totoong senaryo, etong impeachment nung 19 Congress pa to. Hindi pa nagkakaroon ng midterm election. Nag-file na. Kaya lang, nag-file sila ng petition sa Supreme Court. Kinwestiyon nila yung proseso. So yung Supreme Court naman, naglabas ng desisyon, sinasabi unconstitutional daw yung unang impeachment na final. Pero yung Supreme Court, hindi niya sinasabi na unconstitutional dahil sa merito. Ang desisyon nila, nag-bank lang sila doon sa technicality. Di ba? So walang merito. Eh, ito, ginawa natin dito sa Committee on Justice, sinunod natin lahat ng mga proseso talaga. Bawat takbang, bawat letra na sinasabi ng Supreme Court. Kumbaga, sumobra nga yung pag-iingat eh. Di ba? Pati nga doon kami sa committee hearing, bawal kang magtanong ng ganito nang wala doon sa binibigay ng mga affidavit, mga dokumento. Hindi ka po pwede magtanong beyond that. Otherwise, sisitahin ka ni Chair, sabihin, hindi hindi clarificatory questions. So, on that, gagamitin natin yung word mo, yung clarify muna natin para sa mga tao. No? Yung first impeachment natin, kung bale, hindi tumuloy siya because of technicality. Technicality, no? Sinasabi, meron Sinabi daw one-year bar rule. One-year bar rule. Now, tapos na yan nun. No? Tapos na. We are now on the second one. Second one. And now, this one is progressing. Ngayon, Yes. Ano na tayo? Sigurado na yung process na matutuloy. Sinunod natin. Lahat. Lahat na. Lahat ng This one will go to the step by plenary. step. Step by step. Okay. Lahat ng pag-iingat. So hindi na ito maaano ng Supreme Court. Hopefully, dahil next week, kung sakasakali, naasahan natin na ito ay ilalatag na sa plenaryo, pagdidebatihan, at pagkatapos namin pagdebatihan at nagbotohan na kami, nakakuha kami ng 1/3, i-endorse na to sa Senado. Wow. Eh sinasabi naman ni Senate President na forthwith isa-set niya yung trial. Forthwith. At least naintindihan ni Senate President yung word na forthwith. Forthwith. Naging issue, pati yung, di ba? Yung context. Ang dumami yung interpretation ng forthwith. Lahat naging Webster Dictionary, kanya-kanyang di ba? Interpretation. Oo nga eh. Yung iba nga, sabi sa BGC ba yan? Bakit doon yata dapat gawin sa the forthwith? Kaya nga. Kaya, anyway, hopefully, magtuloy-tuloy naman to. At kahit naman doon sa Senado, di ba? Pwede rin naman nila i-rebut lahat ito. Yes, so, right. etong sa House, hindi natin sinasabi na guilty na siya. Ang sinasabi lang kasi dito, ang basis lang kasi namin dito is probable cause. So, ibig sabihin, malamang ginawa. Okay. Pero hindi mo sinasabi na guilty na. Malamang ginawa. Pero, syempre, may mga ebidensya na dapat magpakita siya para maribat lahat yung mga aligasyon. Yun na nga nagiging problema na lahat ng mga nakakausap ko kung there has been lahat halos ng mga lahat ang parang binabato ng grupo ng VP Sara is these are all politically motivated and wala namang weight yung mga evidences. Yun lagi lang sinasabi. Although when you think about it, coming from you especially na at the forefront of everything, and being a good lawyer at that, di ba? Everything should be based on evidences. Exactly. Which you have, no? Bigyan kita ng example. Sige. Doon na lang sa allegation na ill-gotten wealth. Nung presenta yung SALN niya, from 2007 hanggang 2018, naglalagay siya doon ng item na cash. Okay. So, cash in hand, cash on hand, tsaka cash in bank. Yan yung mga bangko. Di ba? Meron daw siya minsan 2 million na dinedeclare, 4 million, 6 million. Iba-iba yan. Depende sa taon, di ba? Okay.
Surprisingly, pagtungtong ng 2019 hanggang 2024, zero cash na. Bigla wala na. Bigla wala na. Oh. 'Di ba? Yeah. Oh, ngayon, ang sinasabi nila, hindi, nilagay namin yun sa others. Okay. May nakalagay, other asset. So, doon daw nila inihalo. Mhm. Tignan natin yung numero na nilagay nila sa at. Sasakyan natin yung kanilang argumento Mhm. na nasa others. Doon sa others, ang numero na nilagay nila, 5.8 million. So, ibig sabihin, halo-halo na yan. Halo-halo. Nandiyan ang Yes, cash, yes, nandiyan na yung Ah. jewelry, Mhm. watch, di ba? O kung ano-ano man. 5.8 million. Okay. Sasakyan natin yung kanyang argumento. Biglang dumating yung AMLAC report. Mhm. Nilabas yung AMLAC Mhm. report. Ang lumalabas, ang transaksyon na pumasok sa kanilang bangko in a span of ilang years Mhm. is 6.7 billion. 6.7 billion. Billion. O ngayon, paano mo ngayon pagbabanggain yung dalawa? Anong mathematical computation ang gagawin mo ngayon? Oh. Pero itong 6.7, sinasabi dito, inflow and outflow. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, mga pumasok Pumasok at lumabas. Ah. Ang pumasok, 4-point-something billion. Billion, ha? Hmm. Ang lumabas, 1-point-something billion, 1.8 billion. Mhm. So, may balance na mga 2-point-something Yeah. billion. Oh. So, let's say, ang isang government official, sumasweldo ng 300,000 na sa isang taon. I-multiply mo to sa isang buwan. So, sa isang taon, that is only 3.6. 3 point something million. 3 point something million. Sa 10 taon, that is 36 million. Layo sa 6.7. O di, i-multiply mo sa 40 years ka na. Oo. Yung 36 million, gawin mo na nga 40 million sa 10 taon. Di ba? O, times ano mo na, times 40 years. O times 4 mo. That is 160 million. Yes. Paano yung Ang layo. 6.7 billion? Oo. So kahit anong mathematical computation lang gawin mo, o tapos eto na. O di yan na yung SALN, eto na yung AMLAC. Eto naman yung report sa SEC. Lumabas yung SEC. Lahat ng negosyo na binuksan nila at loss, lahat declared loss. Kung may kumita man, hindi ganun kalaki. Ang kita, 1-point-something million, 400,000. So, hindi nagtutugma yung numero. Right, oo. So Saan kahit anong galing gawin yung mo, o ngayon, anong depensa ang gagawin mo? Paano mo sasabihin na politika yan? Right. O, di ba? O yan yung sa ill-gotten wealth. Yan yung the numbers don't add up. Wala no? Hindi nagtutugma ang Hindi kwenta. nagtutugma, oo. Di ba? Okay. So ngayon, isa pang grounds, yung sinasabi nating confidential fund. Yan. Di ba? Dito lumabas na yung mga pangalang Mary Grace Piatos, na Kokoy Villamin, di ba? Na nung hiningi namin sa PSA, walang mga ganitong pangalan na buhay. Hindi nag-i-exist. Oo. Okay, tanggalin na rin natin. Sabihin nyo kasi, hindi, ginamit nga namin sa intelligence. Ano yan eh. So, hindi ka naman talaga maglalagay na totoong, kumbaga, pseudonym lang Yes, ni that's Jojo right. Alahar. Hindi naman namin ilalagay yan. Yeah, But how do you explain yung nirentahan na safe house daw na 4 days, 1 milyon? 4 days lang. 1 1 milyon. milyon. O paano mo paliliwanag yun? Dalawang acknowledgement receipt lumalabas, 1 million. Walang detalye. Nakalagay lang safe house. Ano yan? Saang resort? Oo. Saang resort na magpapaliwanag yan? Diba? Plus, lumabas pa yung notice of disallowance, sinasabi ng COA na may problema sa paggamit. Pinaliliwanag sa kanila. Umapila sila. O eto, lumabas. Final, dinina yung appeal nila. That is 73 million. Tapos may lumabas na naman another notice of disallowance worth 375 million. COA. COA na to, ha? COA. So, paano yan? Yan ang sa Intel Fund. Bukod pa dun sa confidential fund yan. Bukod pa dun sa sinasabi ng 4 na Marines na hiningan sila ng certification para i-justify yung pondo na sila daw ay nag-benefit sa confidential fund doon sa Youth Leadership Summit. Pero inamin din itong mga Marines na nisingkong butas, wala naman lumabas. At ang ginamit doon sa Youth Leadership Summit, pondo mismo ng AFP. Oo.
Oo. at ng LGU combined. At taon-taon nilang ginagawa yun. So parang apart On from the record, misuse of funds, well, supposed to be, na misuse na yung hindi na, well, pardon my saying this, parang nagkaroon pa ng nanloloko Cover pa up. na, cover up na, eto, dito namin ginamit, yung pala Pero hindi wala. ginamit. Namin Oo. On record sinabi nung Marine na nag-issue ng certification na 4 na wala silang natanggap. Eto yung dalawa na ground. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Punta naman tayo, yung threat. Di ba, isang araw nagising tayo, yung pinagmumura si Presidente. Yeah. Oo. Sinabi, napapatayin. Yun lang Ang tawag namin sa law dyan, res ipsa loquitur. Ibig sabihin, the thing speaks for itself. Kung bakit hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ito na, tignan mo lang, meron bang pagkakamali. Ngayon, hindi, ano lang yan. Conditional threat lang yan, walang ganun. Alam mo, siyempre titignan mo rin, ito ba nagmumurang to? May kapasidad ba siya na totohanin yung kanyang pagbabanta? Siyempre titignan mo yung psychological situation. May history of violence ba to? Meron bang kapasidad yung pamilya nila gumawa nito? Nasaan ba ngayon ang tatay niya? Di ba nasa ICC? Anong crime? Crimes against humanity. International court yun, hindi yung local. Di ba? Dito baka magduda ka pa, pero doon international yan. Di ba? So, at nakikita na naman natin na may mga instances talaga na medyo may mga allegations sa kanila na medyo violente. So, kaya nga, ito kasi, hindi yung pinagbantaan mo, hindi ordinaryong tao. Head of the state. That's right. So, when you say head of the state, ibig sabihin, yan ang nagre-represent sa buong Pilipinas, sa bawat Pilipino. So, ibig sabihin, national security concern yan para pagbantaan mo. At yung nagbanta, hindi ordinaryo. May capacity at may capability. Bukod doon, siya yung hahalili pag may nangyari sa correct. presidente. Tama. Right. Diba? So, titignan mo lahat yan sa pangkabuhan. So, we're not saying na guilty na siya, pero ito yung mga ebidensya na nilatag sa amin. O ngayon, etong tanong, ano naman yung nilatag nila? Dahil binigyan namin sila ng pagkakataon. Sa 3 hearing, ilang beses silang pinatawag, ni Anino hindi dumating. O ano naman ang kanilang ebidensya para i-rebut ang bawat Kasi kailangan kontrahin mo Right. Dahil kung hindi mo ko kontrahin, nagmumukhang totoo. Saan sila pupunta? Sa media. Kung saan-saan. Diba? Sisiraan kami sa Facebook, kung saan. Wala namang bilang yun. Siyempre kami, magbabase kami sa committee kung ano yung official record. Dito kami magbabase kung ano ang mga ebidensya na nakalatag sa harapan lang namin. Tsaka from the very beginning naman, yun naman ang laging sinasabi ng grupo ni VP Sara. Na, sige, itong binabanto, sige, let's do it. Kasi as far as I remember, gano'n, sinasabi nila. Sige, but give us our day in court para... We're giving them their days in court. Exactly. Pero never naman silang umapir. Di ba? Sinabi pa nga niya, bloodbath. So yung bloodbath, nawala, naging bubble bath. Di ba? Naging bubble bath. Nawalang parang bula. Nawala, parang bula. Di ba? Kaya, nowhere to be found. Right. I think yun ang naging nila. Kaya parang ngayon yata, and we have the numbers now, no? Kasi, well, it's the committee doon report. sa yung huling botohan, 55 out of 55 ang bumoto. Unanimous. Walang kumontra kahit na isa. Although, yun pa rin. Kita mo, doon pa rin bago pa nagsimula yung botohan, ang daming fake news na lumabas. Na keso marami nang umatras, at ang nagbanggit pa ng mga pangalan. Ngayon, nung nagbotohan, yung mga binabanggit na pangalan, nandun nakataas lahat ng mga kamay. Diba? So, kaya talagang puro fake news Oo nga. Ang daming fake news talaga na, ako nga kung ano na mga nilalabas nila mga fake news sa akin Really? Like what? Meron. Kasi yung staff ko minsan, naglalabas sa mga prayer.
Oh. na ano mo kami, Father, ganyan. Oo. Aba, naglabas sila. Nandun ako, parang nakaano na ako, na lugmok na ako, na parang sinasabi ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Prayer yun na every Oo. nilalabas. Sabi ko nga sa Oo. mga staff ko, tingnan na lang ninyo yung mga naano ninyo. Kasi minsan ginagamit ng sa Oo, di ba? ano na ngayon parang lahat ng movement mo, pwedeng i-document and then pwede nilang gamitin. Tinutwist nila. Finitwist na nila, Yes. di ba? Inaano na against you. How are you with yung mga ganyan and your family, Kong? Let's get a bit personal. Alam mo kasi ako, focus lang ako. Focus lang ako sa trabaho. Kasi kung magpapa-distract ka, magpapa-intimidate ka, mawawala ka sa alignment Kumbaga, masisira yung ulo. Basta naka-focus lang ako. Ito yung trabaho. Binoto ko ng aking mga constituents para gampanan ng trabaho natin. So nothing personal, di naman tayo na may personal Oh, that's right. Diba? That's right. So basta ako, kung ano lang bilang abogado, kasi yun ang tinrain sa amin sa abogado. Abogado ka. So kung anong ebidensya nasa harapan mo, diyan ka mag-focus. So, eto yung nasa harapan namin. Yeah, So, dito right, lang right. tayo. Everything has to be on the merits of what Yes, is merit lang tayo. Kasi kung wala naman talaga, bakit mo naman sasabihin na, di ba? Ang hirap na i-justify nun. Wala, tapos ipaliliwanag mo na meron. Hindi lang naman po tayo ang mga abogado. May mga abogadong congressman din na nasa kabilang panig, di ba? So, at saka paano mo pag inakyat sa Senado, tapos puro mga walang basis ito, magmumukha kaming katawa-tawa. Yung sinabi mo, iakyat sa Senado. Of course, sa Senado rin, you need 1/3. No, 2/3 ang kailangan 2/3 doon. pala, rather. So, 2/3. 16 so you for need the 16. conviction. Kasi 24, you need 16 for the conviction. Yes. Now, itong 16 na to, have you analyzed the personalities involved in the numbers that you need, Kong, more or less? Well, hindi ko... Kung titingnan natin Oo. yung Senado, titrace natin. Oo. During the impeachment proceedings of former Chief Justice Corona, wala rin silang numero nung nagsimula Well, that is what I heard. Yun ang sinasabi. Pero nung naglabasan na yung mga ebidensya, ang hirap i-justify Paano mo isasabihin na wala? Kung sumisigaw na sa harapan mo yung ebidensya. Diba? Paano mo rin pag-akyat mo sa entablado come 2028? Ano sasabihin mo sa mga constituents mo? Diba? Sabihin ng constituents mo, Kung ba't gano'n naging boto mo? Tapos hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hindi mo ma-justify. Sasabihin mong politika. Ayan sa harapan numero, hindi magsisinungaling Numero at ebidensya. Numero at ebidensya, linaw I think yun ang magiging yata. It's too early to say kung ano mangyayari, no? Kung ano. But of course, kasi sa Senado, they will be given the opportunity to cross-examine yung mga evidence. Diba? So, pero itong documentary evidence, ewan ko kung paano nila pasisinungalingan to. Kasi yung documentary evidence alone, plus the one that yung isasubmit ng House to the Senate, parang by the way you say it, and yung watching the proceedings from before, parang hindi nga nila parang minatch yung evidence against them, no? Hindi nila nilabanan or nirebat Wala whatsoever. Paano mo rin gagawin yun pagdating sa Senado? So, ganun din magiging Senado. Just like sa Ill-Gotten Wealth. Sa Insalent, tanda mo, 0 ang Oo nga declaration ng cash. So, ibig sabihin, pag dito, sa hearing, may lumabas, 100 milyon na lang. Ang layo pa rin ng 0 sa 100 milyon. Sabi na nga natin, wag na nga 6.7 billion. 100 milyon na lang. Diba? Dineclare mo 0 Right. Hindi, tsaka yung sinabi mo kung kanina earlier na bakit hindi doon sa nagpunta doon sa committee, sa hearings, bakit sa press nagpupunta lagi, diba? Press con and everything. At kung papansinin mo, hindi pa nga nagsisimulang committee hearing namin. Yung simulang-simula. Puro TRO na ang ina-apply nila sa Supreme Court. So, ibig sabihin, meron silang ayaw makita ng taong bayan.
pero lumabas na yung sa AMLAC. Eh, hindi na. Kaya nga. Kaya Mabigat siya. ito, lumabas yung mga ebidensya. Now we know kung ano pala yun. Kung ano yung mga gusto nilang i-prevent na mailathala sa taong bayan. Hindi, ang ewan ko lang kung may nakapagbulong lang daw sa akin, kaya ayaw umattend ni VP sa sa hearing is because wala raw laptop na maibabato. Ito ba yun? Totoo ba yun? May mikropono naman eh. Oh my God. Oh my God. Narinig mo na ba yun? Kasi chinismis lang din Yun siya. ang lumalabas na meron daw laptop na... Yun ang kaya, pinagsabi nga, ano kaya yung laptop na yun? Anong brand kaya yun, no? O, kaya, Alamang Mac. para sa mga makulit. Makulit. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. It's going to be a very interesting 2028 Kong dahil from the looks of it talagang is this, you think, one way of the impeachment is talagang not to let her run, or I don't know if you can call it political poisoning, some would put it. Impeachment is a process, no? Yeah. Na it is a process of accountability. Mhm. So, sabi ko nga whether may eleksyon o wala. Kasi nung sinimulan tong impeachment na to, 19th Congress eh. Mhm. Wala pa naman 2028 eh. Malayo pa. Wala pa, malayo pa oo. eh, di ba? So, there is already a call for accountability. Mhm. Na from that time onwards hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot. Mhm. Di ba? So, siyempre, ito naman tsaka hindi kami ang complainant dito Oo. Ang complainant dito, pare, Oo. at saka badre, Oo. at saka yung mga civil society. Oo, oo. Kami, ginagawa lang naman namin yung trabaho namin bilang mga membro ng Committee on Justice. Mhm. Kasi nang nirefer sa amin. Buti nga yun. Ulitin natin nga yun, Kong. Napakaganda ng slide mo. Kasi the reason why this angle always comes up is na politically motivated. Kasi akala nung iba is para bang political persecution because nga ayaw patakbuhin, ganyan. Now, let's make that very clear. Sabi nga ni Kong, pakiulit mo nga ulit sa mga nanonood sa atin. Ang complainant dito, religious group Okay, at religious saka group, civil society. civil society. Yes. Ang Congress, ang trabaho lang namin, gampanan yung trabaho namin ayon sa saligang batas. Dahil ito, nirefer sa committee namin. Dahil kung wala naman nagreklamo, wala naman i-refer sa amin. Oh, that's right. Wala naman kami iimbestigahan. That's Diba? correct. Wala namang Oo. Tsaka, tignan natin yung ano ba talaga yung meaning ng impeachment. Sabi nga nila, yung impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. Ibig sabihin, ang impeachment, ang tinitignan talaga dito is a test of fitness and conduct. Kasi isasalang ka sa 2028. Di ba? O, dito na, pupuntahin natin sa gusto nilang marinig. Hindi ba maganda rin na dapat yung mga sasalang ka sa 2028, pagtakbo mo, wala ka ng baggage na dala-dala. Nalinis mo na yung mga allegation sa'yo. Di ba? Kasi, ang hirap din Ang isa sa sinasabi nilang issue, ano ngayon, may crisis. Ba't inuuna pa ninyo yung impeachment? Ito naman tanong ko, sino bang gumawa ng crisis? Di ba head of the state din? That's right. Di ba yung away ng bansa Yes. sa ibang Sa kabilang bansa? bansa. Right. Sino ba nagdesisyon ng away na yan? Di ba mga presidente rin? So could you imagine, magtayo rin maglagay ng isang presidente na medyo masasabi natin yung kanyang fitness to govern may problema. Di could you imagine kung saan niya tayo dadalhin ang bansa natin? Ang sinasabi nila, hindi. Ang ina-allege ninyo kay BP, 600 million lang ikukumpara sa ang laking issue ng flood control. Di ba sinasabi nila yan? Kasi ito pala yung hawak niyang pondo. Pag siya naging presidente na, pondo na ng buong Pilipinas ang hawak niya. So could you imagine, ito ang hawak lang niya, DepEd. Nagkaroon na ng problema. Sa susunod, pag hawak niya buong Pilipinas, 6 na trilyon na ang hawak niya, hindi na milyon. Trilyon na.
So, could you imagine yung power na hawak niya? Sabi nga nila great power comes with great responsibility. That's So, right. dapat, pag ikaw, binigyan ka ng pagkakataon na mamuno sa bansa, dapat maging maingat ka. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo na yung Kong na kasi lumalabas pa para sa kanya pa ito eh. It's one way of saying na, you lay your cards before, anyway, she has declared already, 2028. So, you put your cards out there na, ito, binabato sa akin as early as now. Let's clean this up, let's clean our racks, Yes. ayusin na natin to, sabihin na natin, ito sinasabi niya sa akin, luma na yan eh, di ba? Ganon eh. In a way, kung So, eventually, na-dismiss siya, dapat nga pasalamatan pa niya kami. that's right. Oo. Dahil pagdating ng 2028, hindi nyo na po pwede sa aking gamitin yung armas na yan. Oo, wala Kasi, na eh. Oo. Na-desisyon na. Hindi ako guilty. Oo. Di ba? Mm. So kung gano'n na mangyari, at least, makakatakbo siya, mag-focus siya sa programa na gusto niya. That's Kung right. saan niya itatahak Oo. ang ating bansa. Ay, dapat magpasalamat pa si Bibi Exactly. Di ba? Maraming salamat po ko sa inyo sa committee na ito. Di ba? Di ba? Na nabigyan siya ng Pagkakataon. Oo, on a national Diba? scale. On a national scale. Oh, di ba? Oo. I think some of the yung think tank niya should look at it from that POV, sige, ito parang wala na tayong, hindi ka na uupo pa o tatayo sa entablado na paulit-ulit mong iaano yan. Ito, once and for all, tapos. So you can always check on the YouTube or records what you have in the internet. Tapos na tayo. Dapat ganun yata iniisip nila. Exactly. Di ba? Baka kasi positive lang lagi tayo mag-isip. Kasi dapat naman talaga ganun eh. Di ba? So, That's may right. issue binato sa'yo. So, dapat sagutin mo. Nang sa ganun, malinis mo rin yung sarili mo, yung pangalan mo. Kasi mahirap din naman. Dahil unang-una, yung tatakbuhan mo, hindi naman ordinaryo. Oo, yes. Yung posisyon na yan, di ba? Medyo mabigat. Right. At nakasalalay yung buong Pilipino, yung mahigit 100 milyong Pilipino. Nakasalalay yan sa mamumuno. That's right. Dahil kung nagkamali ka, ako, kunyari, siya manalo, siyempre gusto ko magtagumpay siya. Remember, nung una silang tumakbo ni BBM, ni PBBM, hindi naman ako part ng unit team eh. I was campaigning for Isko Moreno. Action Democratic ako, Isko Moreno ako eh. So, ako, nung nanalo si PBBM na bilang presidente, siyempre, bilang miyembro ng Kamara, gusto ko magtagumpay siya. Kasi ang tagumpay ng Pangulo natin, tagumpay ng bansa natin. Tagumpay nating Diba? lahat. That's correct. Pag bumagsak naman ang ating Pangulo, ang apektado ang bawat isa, ang bawat mamamayan. So kawawa rin ang bawat Pilipino. Pero ngayon, sa nakikita ko, could you imagine they're spending hundreds of millions sa mga fake news, sa mga trolls. Di ba? Saan nanggagaling itong mga peran to? That's right. Ang daming pera para lang manira. Ngayon, wala na yung mga legitimate na mga news eh. Mas pinanonood na puro mga fake news. Kaya kung minsan, yung pag-iisip natin, fake na rin. Hindi mo na rin alam kung ano yung totoo at kung ano yung... That's true. Alam po ninyo, nung bata ako, may pinayo sa akin yung chewing ko na madalas sabihin sa akin. Ang tao daw binigyan ng ulo para gamitin, hindi para tubuan ng balakubak. Di ba? Kasi mapapakamot ka na lang sa Kaya hindi dapat lahat na nababasa natin, that's paniwalaan na natin agad. Kailangan maging mapanuri tayo. At correct. tingnan din natin kung ano totoo. Kagaya nito, ayan na ang ebidensya, overflowing na. And yet, you still justify. Justify mo pa rin. Di ba? So, ito ba, I'm looking at the worst case scenario for the, if in case it will not progress the way you look at it, na based not on the evidence, hindi na una, parang for some reason, we have yet to know, pero hindi siya nag-progress into a full-blown impeachment. Parang ganito, Pero, sinasabi mo, nasa Senate, Oo. lumabas lahat ng ebidensya, Oo. and yet talo sa And yet botohan. natalo, Diba? nawala. Mananagot sila sa taong bayan. Yun ang Sagutin nila sa taong bayan yan. Mm. Tanda mo, hindi naman lahat ang senador ngayon
ay hindi re-election. Marami diyan re-electionista, 'di ba? Eh pagdating sa 2028, sasabihin mo kung bakit 'yun ang naging boto mo dahil sisingilin ka ng taong bayan. So parang ganun ang pinakamangyayari Ganon niyan, din no? kami. Oh, Sa distrito sa inyo rin, namin, correct. Oh. sisingilin, tatanungin din kami, bakit yan ang naging desisyon mo? Bakit yan ang binoto mo? So ang feel mo sa ilalim, so I mean, grounds talaga, ano, no? The May grounds. isa akong congressman na nakausap. Hindi ko na sabihin ko saan lugar. Oh. Sabi niya sa akin, before, dun sa first impeachment, kasi alam natin, very popular ang mga Duterte, di ba? Dami doon nagalit sa kanya na constituents niya. Talagang very very rabid. Talagang, bakit ganyan? Di ba? After na itong committee hearing, naglabasan na lahat ebidensya. Kaya pala, sabi ng ganon. So ngayon, namulatan sila. Marami sa kanila namulat na sa katotohanan. Kaya ngayon, confidence siya sa pagboto niya na ito, pagboto ko na ito, nasa likod ko ang mga constituents ko. Diba? Unless siguro, ikaw talaga, bulag ka na talaga. Diba? Naniniwala. Pag sinabi na, diba? Pag sinabing itong asul na to puti, naniniwala ka pa rin kahit kitang-kita mo na, wala na ako magagawa doon. Wala na talaga. Diba? Correct. Yun ang mga sinasabi nilang blind followers na. Blind followers. Oo. Kaya, alam mo, mahirap ipakita sa bulag ang katotohanan. At mahirap iparinig sa bingi ang katotohanan. Di ba? That's correct. At yun na nang nangyayari ngayon na sinasabi nila yung binabato nila doon sa kabilang side. Sa mga, well, you know, pag nagkataon yan, kung wala man si VP Sara, o kung nawala si VP, ang inaay ngayon naman nila ay si Baste. Or maybe, I do not know kung si Pulong merong pero si Baste ang parang fini-field nila dyan. What are your thoughts on this? Wala naman akong dyan kung sino, basta tayo. Ito lang yung nasa harapan namin, si VP Sara ang nasa, kumbaga, siya yung nililitis natin. Di ba? Dahil dito sa mga akusasyon. Ngayon, kung dumating na si Baste ang ilalaban nila, karapatan naman nila yan. Di ba? At andiyan naman ang taong bayan. Kung sa tingin nila, ito'y karapat-dapat, dibotohin nila. Di ba? You know, that's really something that's very noble of you, Kong. No? Talagang, ikaw I see him, mga kapolitika all the way ko. No? Si Kong, you're fair, and kumbaga, in the grounds parlance, cool ka sa mga sagot mo Tama. pang Quiapo talaga, pang Manila boy na, alam mo na, pangkanto Practical ba? Practical. Oh. That's what I always advocate practical politics. Kasi pagka napansin ko lahat ng well, not everyone, but most often pag may mga nakakausap ako na parang they're trying to please all sides Sabi ko nga if you try to please everyone, you'd end up pleasing no one di ba? So you might as well just stay put where you Ganun are. yata talaga pagka tumas yan. Oo nga Diba? 400 years. Oh, beautiful. Bilhin mo ko si Hugo. Pero ito, on a personal note naman, Kong, I view as someone, you as someone na talaga, yun nga, practical politics, you have a good head on your shoulder, hindi, walang balakubak, kung na Manila is the forefront. Yan lang sinasabi ko rin kay Yorme noon Yan ang Little Philippines yan. Ikaw ng capital of the no? It's not, lalo na with the, yung that you've been getting of late, yung kita ka, national figure ka na rin kahit paano. Is there, an inkling of sorts if maybe you will run for a higher office, maybe the Senate or Sa ngayon, siyempre, nakatingin tayo dito sa trabaho natin. Dahil dito lang, matindi na yung pressure Di ba? Tapos, pangalawa, meron pa ako isang term. Dito lang, sa pagiging congressman ko lang, kung minsan, ang hirap na rin. Di ba? So, basta tayo, focus lang muna tayo dito. Yung politika sa kanayan. Pagdating ng tamang panahon, siguro. Pero sa ngayon, siyempre, ako, ang tinitignan ko, itong ginagawa ko yung trabaho ko para hindi ako mapahiya sa mga taong nagtiwala sa akin, mga naglagay sa akin dito.
maring yung iba sa kanila hindi mag-agree sa mga naging opinion ko because marami akong issues na simula nung naupo ako, maraming mga issues tayo na narinig din naman nila. 'Di ba? Pero basta't ako, pinakikita ko sa kanila na ang congressman nila ay nagtatrabaho at hindi nagbubutas ng bangko. Well said. Very good. Yan naman talaga dapat trabaho di ba? Trabaho lang, walang not too much politics. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Kung meron kami ditong meron kami ditong tawag dito. Pagkain. Oh. Ang dami mong tinatong Nagutom tuloy ako. Ito, yung ating name drop. Sayang Amerikana natin Oo dalawa. nga, kulang tayo sa Para oras. tayo pupunta sa party. Hindi, pagkatapos ito, papasyalan kita doon. Kung sa sobrang dami mong stress, napansin ko, kailangan nyo talaga doon ng, time off ba? Pag dumating ka, siyempre. Ito ko ang tinatawag nating name drop. Name drop. No? So, babato ko ng pangalan, tapos what comes to mind, immediately comes to mind, sabihin mo agad, 1, 2, 3 phrases, we can Okay. talk about it some more, or ano. Okay? Ito, start na muna tayo. Kay Raffy Tulfo, Makamasa. 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 Walang 2028 na involved dyan, ha? Wala. Makamasa lang. Makamasa. Hindi ko siya kilala personally. Ganun ba? Hindi ko siya kilala personally. Okay na yan, si Sir Raffy. Okay, si Sherwin Gatchalian. Sherwin Gatchalian, ang kilala ko kasi si Rex pero kung si Rex sana, may sasabihin na ako. Ganun ba? Magaling. Magaling. Yung Rex Gatchalian, magaling. Si Okay. Sherwin, hindi ko siya wala akong Hindi pa. opportunity na ma-encounter. Napapanood ko lang siya, okay naman siya na senador. Pero yung Rex, magaling, Okay. mahusay. So, baka pwedeng running in the family. Pwede. Okay, di ba? Sige. Bongo. Matulungin. Matulungin. Naririnig ko, marami siyang natutulungan sa kanyang malasakit center. Okay. Marami na kinabang. Baste Duterte. Baste Duterte, hilaw pa. Hilaw pa. Okay. So, kailangan lang konting bagoong, no? Para masarap. Hilaw pa. Talaga natin ng Wala naman ako narinig na significant na nagawa niya. Bukod sa ginagaya niya yung tatay niya. Ah, You have to create your own. alright. You have to, pati pag nguya, yung nagcho-chewing gum, kinopya pa tatay. You have to create your own. Diba? Correct. If you want to be somebody, you have to create your own. Lahat kinopya That's right. Except yung tattoo Tama. Napansin ko nga no? Even the way yung kanyang manner of speaking. Kinoko, and the pati way- yung mga ganon-ganon niya. Kalatang kinokopya lang niya, tatay niya. Yeah. Okay. So, walang originality. Walang original. Okay. Bato de la Rosa. Asan ka na? Where are you now? Ganun, ha? Asan ka na? Okay. Ito. Lenny Robredo. Siya yung totga. The one that got away. The one that got away. Diba? Pero baka pwede pa naman, di ba? Pwede pa. Pwede pa. Bam Aquino. Si Bam, ang mukha niya, si Ninoy. Yan na, mukha niya si Ang mukha Ninoy. niya. Tsaka ano siya sa education. Mm. Kilala siya sa education. Okay. Ito, Riza Ontiveros. Tapang. Matapang. May paninindigan. Mm. Maski mag-isa, lumalaban Mapansin ko sa committee hearing, kahit siya lang mag-isa, laban Oo nga eh. Malakas ang loob. Bilib ako sa taong yan. Oo, okay to si Sen Riza eh. Okay. Ito si Francis Escudero. Cheese. Si Chis magaling Matalino si Senator Chis kasi nung naging staff ako ng Congress dati, nakikita ko siya magaling siya So sayang lang dahil na implicate siya dito, na involve siya dito. Pero kung hindi sana, maganda future ni Chis. Okay. Dahil matalinong tao rin yan. Okay, we're down to a few more. Okay. Dito muna tayo. Okay, Rodrigo Digong Duterte. Witty. Witty. Tsaka siya yung original.
Siyang original. Siya talaga. Dahil kung wala naman, kung hindi naman Duterte yung mga pangalan nila, tingin mo mananalo yung mga yan. That's Di ba? right, that's right, Si that's Digong, in fairness sa kanya, witty, funny, tsaka ano rin eh, buo rin ang loob eh. right. Buo rin lang. Buo rin loob eh, di ba? May ano ha? May grit ano, may grit. Great. Okay. Martin Romualdez. Magaling na leader. So, I've seen him as a leader. So, talagang ano rin siya, marunong na leader. Kasi I have this experience before na hindi naman nila ako kakampi. Oh, okay. Yung first 2 years ko, I was not a member of Lakas. Pero nagkaroon ng sunog kasi sa amin. So, nag-request kami sa staff namin, baka po pwede alalayan kami na makapagtulong dun sa baba. Hindi ko naman siya personal na nakausap at that time dahil di naman nila ako kilala. So sulat lang kami na action na agad. Natulungan yung mga constituents ko. Nang hindi nga siya umapir doon, hindi niya ako kinausap. Natulungan kami na ma-release yung mga request namin sa DSWD. So hindi rin siya for the people, pantambay, for the people din siya. Kasi yung mga marami sa mga magagandang proyekto ni Presidente, ano niya yun eh, programa niya yun eh. Kumbaga, isip niya yun eh. Okay. Lalo na yung sa public service. We're down to 2. Okay, Sara Duterte, of course. Well, she should answer. Di ba? So, she should answer all this allegation. Para naman at least pagdating ng 2028, clean na siya. Clean na siya. And President BBM. Si President BBM, nakikita ko, I do not know him personally. I haven't talked to him. Akala nun lahat ng tao malakas ako kay Presidente. Pero ni isang opportunity Wala pa yung nagkausap kami ng ganito. Wala pa. Siguro may mga instances lang na napapasama ako sa picture pag may mga event, 'di ba? Pero maramihan 'yon. Hindi pa nga ako napapansin dahil malamang hindi pa ako kilala, 'di ba? But one thing I can say, mukha siyang mabait. Nako, totoo 'yan. 'Di ba? Mukha siyang mabait. Very articulate. So, ayun, pagka nagsalita siya, very dignified eh. But Actually, of course, not as bright as his father. Iba yung tatay, talagang sharp, iba talaga yun, di ba? Iba yung original. Iba yung original. Oo. Iba yung original. Actually, yun nga yung kung nakita kong laging binabato sa kanya, masyadong mabait daw eh. Mabait. Ito naman, pag nakikita mo, parang sobrang bait mo naman. Ba't naman ganyan na desisyon mo? Di ba? Parang ka naman di makabasag. Siyempre, kung minsan kailangan, sa bansa natin, we need a little of Rodrigo Duterte and a little of BBM. I-combine mo yan. Combine. I agree with you. I so agree with you on that. No? Kasi matalino si BBM eh. Matalino, mabait. Si Digong naman, firm. Tsaka funny. Witty. Pero tama yun, Yung eksaktong... A little of both. Of both. A little of both. Diba? Kaya naman nangyari kay Digong to, yung size, sumobra lakas ng loob. Sumobra naman ang lakas ng loob. Diba? So anything of excess is masama na rin. Masama na rin. Good. Wow, but kulang na dinesenya sana ako ng ating boss doon na marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan na Akala ko tatanong mo Cisco eh. Wait, okay ba? We should have you back. Pag-usapan natin siya. Sasagot ko naman sa'yo, my next mayor. Yan Yorme, narinig mo na kay Kong ite-text ko agad sa kanya yan. Hindi, Cisco, in fairness sa kanya, nung tumakbo kasi siya, ang ganda talaga ng programa. So, ako, sorry kay Presidente BBM tsaka kay BP Sara. Kasi naging part niya ako eh. So kung siguro Cisco naging presidente, walang ganitong problema, bangayan. Ganitong bangayan. Diba? Kaya siguro lagi sila nagmi-meeting, di kaya? Sino? Si Presidente. Kasi si Cisco, addict sa trabaho yan eh. Totoo. Addict sa trabaho yan. I agree. Ibang klase yung magtrabaho. Sobrang busy. I've seen him. I was the majority floor leader during his time.
So, I've seen him work. I know. Inabot kami ng 1:00 na madaling Talaga, araw. ganun katindi. Ano na, bagsak na lahat eh. Siya parang parang ano pa rin eh, energizer. Parang ano pa rin. At habang lumalalim ang gabi, mas Lalo siyang energized. energized, Oo. ha? Oo, maganda yan. At least, Siguro nasanay sa Dutch Entertainment. Panggabi talaga. Panggabi talaga. Oo nga. Kaya nga dapat yan. Walang minsan, tulugan. Train kay Kuya Germs to. Walang tulugan. Walang tulugan eh. Ka-text ko siya pagka madaling araw na eh. Oo. Kaya but anyway, Kong, ano lang to. Pag ikay kumakanta sa karaoke, anong kinakanta mo? Ako? Oo. Halos pareho tayo ng mga, di ba? Ano kasi ako, old soul eh. Like what type of song? What, ano? Give My me- way. Oy, Kinakanta ko yun dati. now the end is near. Di ba? Yung mga ganyan. Sige nga. Sige Tapos, tayo. hindi. Kantahin konti. Yung kay Michael Bublé. Which one? Marami yan eh. Yung, ano yun? Tunto. Pero ikaw nilang kumanta. Dapat tayong dalawa eh. Yun ang Someday. ayan. Someday. When I'm awfully low And the world is cold, I will feel a glow. just thinking of you and the way you look tonight. Yeah. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for making time. It's always a pleasure now and always. Sana I will have you back on the program pagka Yes. mapag-usapan natin kung ano na nangyari, kung ito bang napag-usapan natin came into fruition Yes. or whatever. Anyway, a quick prayer to everyone, Kong, sa mga nanonood sa atin. Yes. Anong pwede mo sabihin sa atin? Sa lahat ng mga taga-subaybay at tagahanga ni Sir Jojo Alehar, sana lahat ng mga napag-uusapan po namin dito ay pag-isipan po natin. So maging mapanuri tayo, lalo-lalo na ngayon, uso ang fake news. 'Di ba? So basta tayo lang lagi ay maging mapagmatsyag. 'Di ba? Dahil okay lang naman na ikaw ay humahanga sa isang tao, pero lagi ang paghanga may hangganan. Very good. Well said. Kong, maraming salamat. Mabuhay po Maraming kayo. salamat po. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Politica all the way. All right. Thank you very much again, Kong Joel. Just a bit of recap. Sabi po ni Kong Chua, ang impeachment daw po is a numbers game. But more than anything else, it is a process also of accountability. Number 2, sabi rin yun po, yung death threat daw po sa ating Pangulo, hindi raw po ito about politics. Ito po ay about the capacity, the personality, and the capability of those who are making the threat. The threat. So, number 3, sabi niya po, at nakakatuwa naman itong kasabihan na ito, na ang ulo daw po ay ginagamit sa pag-iisip at magiging mapanuri sa mga bagay at hindi po ito para tubuan lang ng balakubak. Thank you again sa ating guest at ito po ang Politika All the Way. Lagi po natin natatandaan. Ito po ay kwentuhan lamang, diskusyon, hindi po personalan. Ito po si Jojo A. Peace and love. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way.